Sa ngayon, tayo ay nasa ilalim ng monsoon break o yung pag-atras o paghina ng habagat. Alamin natin kung kailan yan babalik at talakayin na rin natin ang iba pang weather systems ngayong buwan ng July. Welcome po muli sa Philippine Weather Trivia. Again, para po sa mga bago sa channel na to. Ako nga po muli si Alvin Pura, isang meteorologist at ang inyong weather tito. Ngayon, talakayin natin ang iba't ibang weather system kapag buwan ng July. Siyempre, unahin natin dyan ang habagat o southwest monsoon. Ang peak ng habagat or southwest monsoon ay ngayong July hanggang September. Pero hindi po imposible magkaroon tayo ng tinatawag na monsoon break. Sa kasalukuyan nga, tayo po ay nasa ilalim ng monsoon break o yung paghina o pag-atras ng ating habagat o southwest monsoon. Sa ngayon, hindi po yan nakaka-apekto sa ating bansa. Sa ngayon nga, hindi umaabot sa atin o hindi nakaka-apekto sa ating bansa yung ating habagat or southwest monsoon. Ang ating prevailing weather system ngayon ay yung tinatawag nating easterlies at ang ating intertropical convergence zone. Sa ngayon, wala pa tayong inaasahang sa paglakas nito in the next few days. Posibleng sa susunod na linggo, ito po ay bumalik na at maka-apekto na sa ating bansa, pero hindi pa rin ito kalakasan. Pero dahil nga panahon ng habagat, ang buwan ng July, meron tayong inaasahang paglakas ng habagat sa kalagitnaan ng July hanggang huling bahagi nito. Since wala po ang ating habagat or southwest monsoon, posible rin po ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ ngayong buwan ng July. Sa kasalukuyan nga, ito po ang prevailing weather system natin o isa sa prevailing weather system natin sa ngayon. Kasalukuyan po nakaka-apekto ang Intertropical Convergence Zone sa ating bansa. Yan po ang nagdadala ng maulap na panahon at mataas na tsansa ng pagulan at thunderstorms dito po sa area ng Mimaropa. Kasama na po dyan ang Palawan, maging dito sa ilang bahagi ng Western Visayas. Ito rin po ang nagdadala ng mataas na tsansa ng pagulan dito po sa may area ng Zamboanga Peninsula. Ito po yung tinatawag nating Intertropical Convergence Zone. Kasama na rin po itong grupo ng kaulapan dito sa may dagat Pasipiko. Ang Intertropical Convergence Zone nga ay linya ng salubungan ng hangin mula sa itaas na bahagi ng mundo at sa ibabang bahagi nito na kung saan ito po ay relatively area of low pressure o mababa ang pressure dito dahil dyan mataas po ang tsansa ng mga pagulan dito at madaling makabuo ng mga thunderstorms. At alam naman natin kadalasan sa Intertropical Convergence Zone nagsisimula yung ating mga low pressure area na posibleng nagiging bagyo. Speaking of low pressure area at mga bagyo, dahil aktibo nga yung ating tinatawag na Intertropical Convergence Zone, syempre posible rin po ang mga low pressure area at bagyo kapag buwan ng July. At ayon sa pag-asa, meron tayong inaasahang 2 hanggang 3 na bagyong posibleng mabuo or pumasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility ngayong buwan ng July. Lilinawin ko lang dahil maraming nalilito at umaasa dito. Pero kung sanay naman kayo umasa ay okay lang. Pero ang ibig sabihin ng posibleng 2 to 3 na bagyo ngayong buwan ng July ay maaari po tayong magkaroon ng 2 hanggang 3 na bagyong posibleng pumasok or mabuo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility ngayong buwan ng July. Pero posible rin po yung hindi umabot ng 2 or 3. Ang bilang na 2 to 3 ay base sa mga computer models at climate averages o normals ng kadalasan nating natatanggap na bagyo kapag buwan ng July. Ito po ay pagtaya lamang at aasahan pa lang natin at wala pa tayong siguradong 2 to 3 na bagyo ngayong buwan ng July. Kadalasan nga umaabot sa hanggang 3 na bagyo ang ating natatanggap sa buwan ng July. Pero magdidepende pa rin yan sa ating annual climate variability o paiba-iba ng klima kada taon. At dahil nga mahina yung ating habagat o southwest monsoon, bukod sa Intertropical Convergence Zone, nakaka-apekto rin sa ating bansa yung ating tinatawag na easterlies o yung ating hangin na nanggagaling dito sa dagat Pacific. Ito namang easterlies na nagpapaulan o nagdadala ng mataas na tsansa ng pagulan dito po sa ilang areas ng Aurora, Quezon at Bicol region. Malinsangan na hangin ang dala po ng easterlies pero medyo mataas din ang ating tsansa ng pagulan at thunderstorms. Samantalang, ito pong mga flare-ups ng mga kaulapan at mga thunderstorm clouds, ito po yung ating usual afternoon at evening rain showers at thunderstorms. Although mainit sa umaga, usually kapag hapon at gabi, meron tayong mga nararanasang pagulan at thunderstorms. Yan po ang nagpapaulan sa ilang bahagi ng ating bansa. Kasama na po dyan ang Metro Manila. Gumawa tayo ng playlist at series patungkol sa mga thunderstorms o yung mga pag-ulan na may kasamang pagkulog at pag-kidlat. Check out nyo po yan dito sa ating channel para sa mga kaalaman at trivia patungkol sa mga thunderstorms. Dahil uso at panahon po ngayon ng thunderstorms at mapanganib din po ang ganitong klaseng weather system at klase ng mga pag-ulan. So sa ngayon nga, nasa ilalim tayo ng tinatawag na monsoon break o hindi po nakaka-apekto sa atin yung ating habagat or southwest monsoon. Pero posible po yan bumalik sa susunod na linggo at lumakas sa mga susunod pang linggo. Sa ngayon, wala pa naman tayong inaasa posibleng low pressure area o bagyo na pumasok or mabuo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. At habang dumadaan din ang mga araw na wala tayong low pressure area or bagyo, bumababa din yung ating tsansa na magkaroon o umabot sa 3 yung ating bagyo ngayong buwan ng July. Again, yung 2 to 3 na bagyo ay pagtaya lamang or yung ating average kapag buwan ng July. Pero yun nga, dapat lagi tayong aware sa mga posibleng weather system na makaapekto sa ating bansa
para lagi tayong ready at handa. Muli, ito po ang inyong Weather Tito para sa Philippine Weather Trivia.